Ayan siya. Uy, masira ko to. Merong bathtub. Ganda ng Filipiniana. Pero parang pang USA yung kulay. Ba't ganon? Ito, lagusan. Hoy, hindi yan nakakatakot. Eto na, mag-uumpisa na tayo. Alam niyo ba na ang bayan ng Kawit ay dating Cavite el Viejo? Nagmula ang pangalan nito sa salitang kalawit o kawil, na ang ibig sabihin ay panghuli ng isda dahil ang mismong bayan ng Kawit ay kahugis nito. Ito na nga ang Aguinaldo Shrine. Every Monday sarado po sila and Tuesday hanggang Sunday bukas po sila. Nagpunta kami dito ng 10 AM at naabutan na namin itong bukas. Hanggang 4 PM lang po sila. Wala pong bayad ito. Isulat mo lang ang pangalan mo and you're good to go. Dinarayo po ito ng mga tao sa iba't ibang lugar. Meron pong taga Bulacan, Pampanga, Laguna at marami pang iba. Narito ang aktual na litrato ng bahay ni Aguinaldo noon na itinayo noong 1840. At eto na siya ngayon. Ang duro ngawan na iyan, diyan ipinahayag ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878. Tandaan, noong Marso 22, 1869 ang kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo. Nasa loob ka bumaba. Tingnan natin. Ito naman ay dating balon na ngayon ay ginawa ng wishing well. Pinuntahan at inakyat nga po natin ang balon na ito. Konti na lamang ang tubig at merong ilang mga pera na makikita dito. May mga pera. Tara, tayo pumasok na sa museo kung saan ito ang loob ng bahay ni General Emilio Aguinaldo. Bubungad ang vara de mando na reproduksyon ni General Emilio Aguinaldo na inihandog kay Pangulong Benigno Aquino III ni Dr. Maria Serena I. Jokno, tagapangulo ng NHCP bilang hudyat ng pagpapasinaya ng museo ni Emilio Aguinaldo noong ika-20 ng Marso 2015. Narito naman ang mga personal na gamit ni General Emilio Aguinaldo. Ito kanya talaga to. Kasi na-amaze ako. Kanya yan talaga, oh. At saka to. Ito ay isang bomb shelter. Noong una, ang sementadong silungang ito ay isang mababaw na balon na may lagusan sa ilalim ng lupa patungong simbahan. Ngunit nang lumaon, sinementohan ng balon at ginawang silungan na lamang dahil maraming di kilalang tao ang lumulusot sa balon at nakakapasok sa bahay ni Aguinaldo. Ang wallet na ito ay authentic leather at ang isang wallet na ito ay makikita ang tunay na larawan ni General Emilio Aguinaldo na mayroong initial na NAA. Yan naman po ang aktual na litrato ni Emilio Aguinaldo at ang height niya po ay 5'3" lamang. Narito naman ang mga assorted cufflinks and pins with nationalistic symbols and inscription used by General Aguinaldo. Ito naman ang Philippine National Flag na dinisenyo ni Emilio Aguinaldo noong 1878. Ito ay tinahi ni Marcela Agoncillo at ng kanyang anak na si Lorenza at Delfina Herbosa Natividad sa Hong Kong.
Winagayway ito noong Hunyo 12. Iyon ay proklamasyon ng ating independensya. Papasok naman tayo sa mga artwork na ginawa ng ating mga katutubong Cebuano. Let's go! Oh my God! Ang ganda! OMG! Woo! Ay, picturean mo ako! Ang ganda! Oh my gosh! Mga Cebuano yung gumawa nito. Okay lang yan. Shucks, ang ganda. This one is a mirror. Makikita rin dito ang mga armas na ginamit noong simula ng revolusyon. Weapons at the start of the revolution. These are the shoes worn by General Emilio F. Aguinaldo. This is called Ang Tibay. This was founded by Toribio Teodoro and at first in partnership with Juan Catendic. And this is the camping set of our first president, General Emilio Aguinaldo. Tayo'y umakyat na sa ikalawang palapag. Makikita natin dito ang iba't ibang silid, silid kainan, silid tanggapan ng bisita, at ang silid tulugan. Dito tayo sa silid tulugan ni General Aguinaldo. Noong mabiyudo si General Aguinaldo, dito siya namalagi kasama ang kanyang pangalawang asawa na si Maria Agoncillo. Kung mga sekretong lagusan ng pag-uusapan ay maraming lagusan ang bahay na ito. Ang lalagyan ng sombrero na malapit sa pagpasok sa ikalawang palapag ay isang lihim na pinto patungo sa silid tulugan na ito. At may malaking lagusan sa likuran ng kanyang aparador na isa pang lihim na labasan. At sa loob ng kanyang kasilyas or CR ay may lihim na pinto sa sahig at dingding patungo sa swimming pool. O diba? Ang galing! At noon ay meron na silang lagayan ng mga gamot or yung medicine cabinet na sa Tagalog ay butikin. Hindi ko alam kung paano talaga siya i-pronounce. Sinearch ko na rin, wala akong nakita, pero naisip ko, botika, may kinalaman sa mga gamot, so gano'n na lang yung ginawa ko. Botikin. Botika, botikin. Botika, botikin. O, diba? Malay yun, tama. Pero I'll try to search it further. Nagkaroon ng kapansanan sa mata si General Aguinaldo, kaya naman meron siyang laging ginagamit na gamot at nakita ko yon dito sa kanyang medicine cabinet. Yon ay ang Ocosol. Yan yung lagi niyang ginagamit para sa mata niya at dati madaling makita at matandaan yung mga gamot dahil sa kulay ng mga bote nito. Ito naman ang silid ng mga anak na babae ni Aguinaldo na sina Cristina Aguinaldo Suntay, Maria Aguinaldo Poblete at Carmen Aguinaldo Melencio na bahagi ng family wing. Ang mga kasangkapan at palamuti ng kwartong ito ay pinaghalong estilong Europeo, Chino at Pilipino. Puntahan naman natin ang maliit na silid tanggapan. Dito dinadala ang mga mamamahayag, mga politiko at mahalagang panauhin na ibig makipag-usap sa general ng walang gambala. May isang bahagi sa dingding na isang lihim na lagusan, papunta naman iyon sa mga bahagi sa itaas ng bahay. Ito rin ang tinawag nilang silid pang musika dahil narito ang radyo ng pamilya.
Punta naman tayo sa formal na silid kainan. Sa malaking mesang gawa sa kahoy, kumakain ng mga piling panauhin ni Aguinaldo kung may mahalagang okasyon at piging. Mayroon ding nakaumbok na mapa ng Pilipinas sa kisame sa silid kainan at kinulayan ng pula ang Cavite dahil ang Cavite raw ang sentro ng revolusyon. At sa ibabaw ng mga bintana ay may mga larawan ng kanyang mga asawa at mga anak na ipininta sa salamin. Narito naman ang swimming pool nila Aguinaldo, wala na siyang tubig sa ngayon. At dito na nagtatapos ang aming pagpunta sa bahay ni Aguinaldo. Papakita ko pa sa inyo yung ibang mga videos na maaari nating makita sa loob ng bahay. Bye! Picturean mo naman ako. Gusto kong bumalik. Ganito yung itsura niya dati. Yep. Yan. Mahirap bastahin. Payo mo. Sira mo na.